Dalawang bagay lang naman ang pwedeng mangyari na makabalik dito si Rodrigo Duterte. Una, mapawalang sala siya sa kanyang kinakaharap na crimes against humanity. At ikalawa, pag siya po'y pumanaw na. Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 12, 2025. Dalawa po ang pag-usapan natin. Pero unahin po muna natin, ito pong commissioner ng Commission on Audit sapagkat meron na pong nagbabanta dito na ito po'y patalsikin sa kanyang pwesto. Alam niyo, ang mga commissioner po ng COA ay impeachable officer po ito. Kaya mamimili lamang siya kung siya po ba'y magbibitiw sa kanyang pwesto o daraan sa proseso po ng impeachment. Ito po ang balita. Pero bago tayo magpatuloy, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ayon po sa balita ng Newswatch Philippines, yesterday, September 11, 2025, potential impeachment raps laban dito po kay COA Commissioner Lipana dahil po sa pagkakasangkot o pagkaka-involved ng kanyang asawa bilang kontratista sa mga proyekto po ng ating gobyerno, partikular ang flood control projects. Mukhang meron pong conflict of interest ditong nakikita ang publiko. Basahin po natin ang nilalaman ng balita. Pero siguro mas maigi ipatagalog na kagad natin kay ChatGPT, ano? Yan, nakalimutan ko Translate this in Tagalog. Ito po in Tagalog translation, basahin po natin yung nilalaman po ng balita. Yan. Isang mambabatas ang nagbunyag ng posibilidad ng paghahain ng reklamong impeachment laban kay Commissioner on Audit, Commissioner Mario Lipana, dahil sa umano'y conflict of interest matapos na mapag-alamang ang kanyang asawa ay kontratista ng mga proyektong pangkontrol sa baha o flood control projects. Hindi po magandang ehemplo ito mga tol, lalong-lalo na ngayon, samot-saring kontrobersiya ang bumabalot dito po sa flood control projects. Ang asawa ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana ay Pangulo at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Malaking halaga din po ang nakuha nilang proyekto. Ayon po sa website ng Sumbong sa Pangulo, halos 200 milyong piso na halaga ng mga flood control projects ang nakuha ng kumpanya simula noong 2024. Personal position ko po ay potential na conflict of interest ayon kay COA Chairman Gamaliel Cordoba sa isang budget hearing sa Kamara last Thursday, September 11. Ayon kina Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang issue ng conflict of interest ay nakakapagduda sa integridad at kredibilidad ng COA, lalo't may isinasagawang public audit kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Tama nga naman, di ba? Paano mo i-audit ang sarili mong kumpanya? Kasi kahit saang anggulo mo tingnan ito mga tol, asawa mo pa rin yung nakaupo bilang Pangulo ng kumpanyang binanggit po dito. Diba? Pangulo at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Kahit sabihin mo na hindi, magiging maayos ang audit diyan. Hindi mawawala sa isipan ng publiko na maaaring magkaroon ng hocus-pocus kahit wala naman. Tuloy po tayo sa pagbabasa dito. Sa kanyang interpellation, binanggit ni Tino ang konstitusyon na nagsasabing bawal sa sinumang miyembro ng Constitutional Commission na magkaroon ng tuwiran o dituwirang interes sa anumang kontrata, prangkisa o pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Kinumpirma ni Cordoba na may financial na interes si Lipana sa negosyo ng kanyang asawa. Bilang Deputy Minority Leader, tinanong ni Tino kung dapat na bang magbitiw si Lipana. Your Honor, kanya pong desisyon po yon at hindi po sa amin, ayon po kay Chairman Cordoba. Tiningnan ko rin po sa konstitusyon ng chairperson o ang komisyon ay walang disciplinary authority laban sa isa nitong komisyoner. Kaya dito, dalawa lang ang pagpipilian po nitong si bali tatlo pala kung matigas ang mukha niya. Yung dalawa, kung hindi po matigas ang mukha niya, siya po'y magbibitiw o kaya naman humarap sa posibilidad na siya po'y ma-impeach. Kung matigas po ang mukha niya, kakapit po siya sa kanyang katungkulan, no? At yun nga,
similar doon sa ikalawa, possibility na harapin niya ang isang impeachment complaint. Okay? Tuloy po tayo sa pagbasa. Mga opisyal ng constitutional bodies, gaya ng COA, ay impeachable officials. Ayon kay ML Party List Representative Leila De Lima, nakakabahala na nananatili sa pwesto si Lipana at tinukoy ang malinaw na kaso ng tunay na conflict of interest. Hinikayat ni De Lima ang COA na kausapin si Lipana, ngunit sinabi ni Cordoba na kasalukuyan itong nasa Singapore para sa gamutan mula Agosto hanggang Setyembre. Isang nakasanayan na umano nitong gawin sa nakalipas na 2 taon. Iba naman siguro ang sitwasyon niya kay Congressman Elizalde na nung naiimbestigahan na ang katiwalian di umano sa flood control projects, hindi na nga di umano sorry ang katiwalian sa flood control projects ay biglang nagpunta sa Estados Unidos at doon ay nagpapagamot. Eto, 2 taon na siyang nagpapabalik-balik daw sa Singapore. Sige, bigay natin yung benefit of the doubt dito po kay Commissioner Lipana. Kausapin nyo siya pagbalik niya sa opisina. Kung hindi, maaaring ako o ilan sa amin ang magsimula ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sana pakinggan na lamang nitong si Commissioner Lipana ang pakiusap na ito ng ilang mga mambabatas. Kasi tayo na naman ang talo dito mga tol, di ba? Magkakaroon na naman ng impeachment complaint, pondo na naman ng taong bayan ang gagamitin, imbis na yung panahon ng mga mambabatas mailalagay sa isang mas produktibo na pagkakataon. Eto na naman tayo, impeachment na naman, which is, kung tutuusin, pwede niya namang gawin na magbitiw na lamang para mawala na yung pag-aalangan ng publiko na merong conflict of interest. Iba naman ito doon sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte na korupsyon ang pinag-uusapan. Dito, pinipresume na wala naman siyang ginawang mali. Even yung kanyang kumpanya ay hindi naman napaghihinalaang may gawang pagkakamali. Kaso lang nga lang, yung salitang conflict of interest na nanatili. Kaya para masolusyonan yan, tanging ang pagbibitiw nitong si Commissioner Lipana ang solusyon dito. Mga proyektong pangbaha na nakuha ng asawa ni Lipana. Eto na. Ayon sa sumbong sa Pangulo, ang kumpanya ni Laureo Lipana, ang Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation ay nakakuha ng 2 flood control projects. Ang mga kontrata ay nagkakahalaga ng 86 million pesos at 91 million pesos para sa konstruksyon ng flood control structures sa kahabaan ng San Miguel River sa Barangay Batasan, Bata, San Miguel, Bulacan na natapos noong 2024. Ako, pagka Bulacan ang pinag-uusapan, parang hindi na mawawala yata sa isipan natin na substandard or ghost project Kasi grabe, kada babaha, kada uulan, nagkakaroon ng kalamidad, bagyo, lagi na lamang binabaha po dyan sa Bulacan Kaya kung maayos sana ang mga programa o yung mga proyektong naitayo dyan, katulad po ng mga flood control projects, siguro hindi naman ganun ang mararanasan ng ating mga kababayan sa Bulacan. Ayon kay Tracy Ann Sunico, Supervising Auditor ng Office of the Secretary ng Department of Public Works and Highways, nakakuha rin ang Olympus Mining and Builders Group ng 6 pang flood control projects noong 2025. Dagdag ni Sunico, umabot na sa 326 million pesos ang naibayad sa kumpanya batay sa progress billing. Tapos paano mo ngayon to i-audit? Asawa ng komisyoner. Batay sa records, nakapaglabas ng notice of disallowance ang ating auditor kaugnay ng mga transaksyon ng asawa. O meron pang notice of disallowance wika niya sa House Committee on Appropriations. Ayon kay Cordoba, nagsagawa na ng internal investigation ang COA at binibigyang prioridad ng state auditors ang mga kontrobersyal na proyektong nababalita sa media alinsunod sa kanilang mga alituntunin. Yun lamang ang tanging paraan dito, Commissioner Lipana, ang pagbibitiw po ninyo sa pwesto. Kung nagawa nga ng dating Civil Service Commission Chairperson na magbitiw si Attorney Carlo Nograles, kaso lang iba kasi ang dahilan nun, siya naman ay kumandidato para po sa pagka-mayor ngunit natalo. Kaya nyo rin namang magbitiw sa kadahilanan na ito nga po pinag-iisipan ng publiko na merong conflict of interest sa posisyon na inyong hinahawakan at sa kumpanya na pag-aari ng inyong asawa. Basic naman yun Kung ano ang pag-aari ng asawa, pag-aari din ng isa, di ba? Conjugal property. Maliban na lamang kung merong separation kagad ng pag-aari prior doon po sa kanilang pag-aasawa. Pero lahat ng mga
pag-aari while kayo ay mag-asawa, pag-aari yung dalawa. Pwede bang magdadivest ka sa kumpanya tapos mananatili ang asawa mo? Parang napakahirap isipin po noon. Kaya ang tanging paraan, inuulit po namin, magbitiw na lamang po kayo sa pwesto at pakinggan ninyo yung pakiusap ng ilang mga mambabatas na ito. Otherwise, malakas ang paniniwala ko na tototohanin ng mga kongresista na ito yung banta nila na kayo po ay hainan ng impeachment complaint. Ngayon, dako po tayo dito po sa isa sa mga pinakamahalagang sitwasyon, partikular sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ang sitwasyon sa International Criminal Court, kaugnay po ng kinakaharap na crimes against humanity nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po ang umasa na sa darating po na September 23, 2025, makikita po natin ang isang Rodrigo Duterte na titindig at babasahan po ng sakdal ng ICC for Crimes Against Humanity. But unfortunately, yan po ay hindi na matutuloy at ang katiyakan kung kailan po ito magpapatuloy ay walang partikular na petsa. Indefinite po ang suspension dito dahil ayon po sa abogado nitong si Rodrigo Duterte, mukhang ulyani na ito pong si Rodrigo Duterte at hindi na po makakilala not even his family. Pakinggan po natin ang balita tungkol po dito. Hindi na umano makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya hinihiling ng kampo niya sa ICC na i-adjourn indefinitely ang lahat ng legal proceedings. Ayon sa apela ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo dahil hindi na siya makaalala ng lugar, pangyayari, at maski pa mga miyembro ng kanyang pamilya at defense team. Hindi nga raw maproseso ni Duterte ang dahilan ng kanyang pagkakadepine. Sa September 23 dapat ang confirmation charges ni Duterte para sa reklamong crimes against humanity. Pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa sinabi ng kanyang defense team na di siya fit to stand trial. Yun, masakit ito para sa mga pamilya naman. Kasi talagang hangad nila ang katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala nung panahon na itong si Rodrigo Duterte ay nanunungkulan, partikular bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ang partikular ng balita na yan. Ayon po dito sa Newswatch Philippines uli, former Philippine President Rodrigo Duterte is not fit to stand trial because of severe cognitive decline that leaves him unable to remember events, places, or even members of his close family, his lawyer told the International Criminal Court. Hati ang opinion po dito ng publiko. Maraming mga hindi naniniwala at meron din naman pong mga naniniwala sapagkat sa edad po kasi nitong si Rodrigo Duterte, 80 years old, at sa mga nakita na rin po natin na public appearances po niya sa nakalipas po ng mga panahon, pabago-bago po yung kanyang mga nagiging statement, partikular sa pagbanat sa ating Pangulo, di ba? Kung natatandaan ninyo. Sasabihin niya, bangag, adik si Pangulong Bongbong Marcos, tapos after a couple of weeks, kailan ko sinabi yan? Itinatanggi niya na sinabi niya. Tapos sasabihin niya, mabait si Pangulong Bongbong Marcos, magkaibigan sila. Tapos pagkalipas na naman ng ilang linggo, babanatan na naman si Pangulong Bongbong Marcos, banat na naman. Tapos kakambyo na naman. Ganun po yung mga sitwasyon. Hindi natin alam kung yun po ba ay gimmick lamang para pag-usapan, pero sa isang pagkakataon na talagang I believe hindi po gimmick, kung matatandaan po ninyo sa isang maisog rally, siya po'y tumindig at nagtalumpati. Sa pagtatalumpati niya, doon po natin nakita ang isang deteriorating physical condition nito pong si Rodrigo Duterte. Halos matumba po siya, tapos yung kanyang mic na hawak ay mabitawan niya na, kinalong na lamang siya ng kanyang mga kasama. Ewan ko kung naaalala niyo pa po iyon. Mga senyales na talagang physically, humihina na itong si Rodrigo Duterte. Pero, yung kanyang kaisipan, mukhang parang ang hirap paniwalaan na deteriorating. Kasi yung kanyang pag-appear sa House of Representatives last December 2024, doon po natin makikita na very, very composed ang kanyang isipan. Bakit? Gusto niyang sampalin si Antonio Trillanes no? Hatawin ng mic Tapos biniro niya pa ng sarkastiko kabastusan si Congresswoman Leila de Lima. Ang tinutukoy po natin ay ang kanyang matalas na kaisipan sa pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato po sa kanya nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya kung sa mga panahon na yon, nakita natin kung kagaano ka-sharp mag-isip itong si Rodrigo Duterte at kung paano niya dinivert ang attention ng Quadcom para lamang malihis doon po sa una niyang pagyayabang na
Kung meron lang, sabi niya, at least an iowa of truth, sabi niya, at least kahit kaunting katotohanan sa sinasabi daw nitong si Antonio Trillanes. He will resign. Wala naman siya sa government position na. And kasama daw po ng kanyang buong pamilya. 'Di ba doon nakikita natin na talagang maayos ang isip niya. Kaya pagkalipas lamang ng ilang buwan, ganito na yung mangyayari. Parang unbelievable. Oy, si Yawase, maraming salamat po sa inyong super sticker. No? Oy, ngayon ang budget hearing ng OBP. Salamat, boss ninyo Barsaga, sa iyong impormasyon. Panonoorin natin yan kung dadalo itong si Vice President Sara Duterte. At ganun nga mga tol. Saka noong nagpunta siya sa Singapore, 'di ba? Ang huling public appearance niya prior to his arrest. Maayos na maayos ang kanyang isipan doon. Binanatan niya rin si Pangulong Bongbong Marcos. Higit sa lahat, nung siya po'y inaaresto na sa pangunguna ng noon ay CIDG Chief Nicolas Torre III. Ano ang sinasabi niya doon? Meron ba akong ginawa? Tapos nung nasa eroplano na siya, sabi niya, lahat daw ng kanyang ginawa ay para sa mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kumbaga mga tol, kung pagsasama-samahin natin yung mga sirkumstansya, maayos ang isipan nitong si Rodrigo Duterte. Pero syempre iba na ang sitwasyon sa The Hague, Netherlands. Nakakulong na po siya doon. No? Since March 12, kasi March 11 po siya na aresto dito sa Pilipinas. March 12 or March 13, early in the morning. Nasa Hague, Netherlands siya nakakulong. Lahat ng mga nakagawian niya, syempre dito boss na boss siya. Yung mga medicines niya na ibibigay sa kanya rito, kung ano man yon, di natin alam, pero sabi nga ng kanyang common law wife, mahigit sa 20. Oh, I'm sorry. Ang nagsabi pala noon sa aking napakinggan ay si Senator Bongo. Mahigit 20 mga iba't ibang uri ng medisina ang tinetik ni Rodrigo Duterte. Baka kasama pa doon yung fentanyl, di ba? Tapos sa isang iglap, mawawala lahat yon at kung ano na lamang yung suggested ng medical attendant diyan po sa The Hague, Netherlands, yun na lamang po ang ibinibigay kay Rodrigo Duterte. Baka kaya nakaka-apekto ngayon dito po sa sitwasyon ni Rodrigo Duterte. In a public redacted version of the defense request for an indefinite adjournment released September 11, Defense Counsel Nicolas Kopman, ipatagalog natin mga tol para mas maunawaan po nating lahat. Ayan, translate this in Tagalog. Basahin po natin, ano? Tapos pupuntahan natin later yung damdamin ng mga proponent ng kaso niya. Particular yung pamilya po ng mga biktima. Sa isang pampublikong redacted na bersyon ng defense request for an indefinite adjournment na inilabas noong September 11, sinabi ng abogado ng depensa na si Nicolas Kopman na si Duterte ay dumaranas ng malalang kakulangan sa pag-iisip na nakakaapekto sa kanyang memorya, oryentasyon at kakayahang mag-isip ng lohikal. Naniniwala ba kayo rito mga tol? Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya ang sinasabi nito pong si Nicolas Kopman? Ako personally, naniniwala po ako dito. Kasi hindi po ito Pilipinas na kadalasan yung mga sinasabi ng ilang ahensya ng gobyerno ay nai-impluwensya ng mga maimpluwensyang tao. Hindi naman maloloko ni Nicolas Kopman ang ICC. May mga independent health expert po dyan na maaaring magpatunay sa sitwasyon nitong si Rodrigo Duterte. And nakakalungkot lamang ito kasi imbis na mapapabilis sana ang proseso ng pag-alam sa kanyang liability, kung siya po ba ay may kasalanan o wala, tatagal po ito nang hindi po natin alam kung hanggang kailan. Si Ginoong Rodrigo Roa Duterte ay hindi angkop na humarap sa paglilitis dahil sa kapansanan sa pag-iisip sa iba't ibang aspeto. Dahil sa kanyang mahinang memorya at kawalan ng kakayahang magpanatili ng bagong impormasyon o maalala ang mga pangyayari, lugar, petsa o maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya at pangkat ng depensa, hindi lubos na mauunawaan ni Ginoong Duterte ang kalikasan at mga implikasyon ng mga paglilitis na isinasagawa laban sa kanya. Binanggit sa dokumento ang mga medikal na ulat mula sa parehong mga espesyalista na inatasan ng depensa at isang ICC neuropsychologist na lahat ay nagkakasundong ang kondisyon ni Duterte ay progresibo at malabong gumaling. Tapos, ang paghahanap ng katarungan para po sa mga pamilya ng biktima pag nagkataon. Kasi hindi mo pwedeng ilitisin ang isang tao na hindi po mentally capacitated.
yun po ay lalabag sa kanyang karapatan. Pero syempre, hindi lang naman si Rodrigo Duterte ang naakusahan dito. Kaya nga po, inaantay na natin yung posibilidad na lumabas ang iba pang mga warrant of arrest para po sa mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte. And siguro doon na lamang po maghahanap ng katarungan kung sakasakali ito pong pamilya ng mga biktima. Isa sa mga pagsusuri ang nagsabi na si Duterte ay kasalukuyang hindi kayang makilahok ng makabuluhan sa mga paglilitis laban sa kanya. Kabilang na ang kakayahang magbigay ng malinaw na tagubilin sa kanyang mga abogado o magpatotoo tungkol sa mga panahong may kaugnayan sa mga kaso. Si Duterte, 80 taong gulang, ay isinuko sa kustodiya ng ICC noong Marso at nahaharap sa mga akusasyon ng crimes against humanity dahil sa libo-libong pagpatay sa kanyang kampanya kontra droga. Siya ay sumasailalim sa paulit-ulit na mga medical at psychological na pagsusuri mula nang siya ay madetine. Bagamat hiniling ng depensa na walang takdang petsa ang pagpapaliban ng paglilitis, hanggang ngayon ay pinayagan lamang ng pre-trial chamber ng ICC ang pagpapaliban ng confirmation of charges hearing ni Duterte na orihinal na itinakda sa September 23. Aabangan natin kung ano po ang mga development sa sitwasyon po na yan. At ngayon, pakinggan po natin ang isa sa abogado na tumututok sa kaso po na ito at siya po ay si Attorney Andres para po sa mga biktima. Abogado po para po sa mga biktima. Pakinggan po natin ang interview po sa kanya. Opo. Hindi, pahingi naman ng konting reaksyon. Hindi ko maintindihan din. Ako nagbasa kanina nung item tungkol sa sinasabing kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabing hindi siya fit to stand trial. May problema daw sa memorya at hindi makapagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sa inyo? Oh, actually, Alvin, this is the factual allegation ng defense. Ngunit, kailangan po yan talagang ma-verify. At that's the reason why yung pretrial chamber ay nagkaroon ng limited period of indefinite postponement. Limited period of postponement. Let's be specific. Kasi ang hiningi po talaga ng defense ay unlimited period. In fact, nakalagay po sa kanilang pleading, defense request for an indefinite adjournment. Dito, ang siguradong panalo, si Nicolas Kaufman. Kasi habang tumatagal ang kaso, patuloy lamang siyang babayaran ng kampo ni Rodrigo Duterte. Pero talo din dito si Rodrigo Duterte kasi hanggat hindi natatapos ang kaso, di nakakulong siya. Higit sa lahat, kawawa po yung pamilya ng mga biktima na nag-aantay po ng katarungan kung ito po ba'y makakamit nila o hindi. Ngunit, ano po yung nag-grant ng pretrial chamber? It's really a limited period of postponement. Para lang po ma-determine yung mga factual allegations ng defense. And how long is that limited? Alvin, hindi po siya nakalagay doon sa decision ng pretrial chamber. Kaya siguro it should be a reasonable period of time. Hindi naman siguro ito years. Opo. I think months lang po ito, hindi siya years. So, Opo. kailangan kasi reasonable period of time lang. Ibig sabihin, attorney, hindi po iti-take ng court hook, line, and sinker ang sinabi ng depensa. Bagaman ito'y final naman officially, hindi yan parang automatic na dahil yan ang sinabi ng depensa na ops, medyo unfit na, hindi na medyo may problema na sa memory ang dating Pangulo, ay paniniwalaan agad-agad ng korte. Tama po yan, Alvin, kasi syempre may factual allegation. At yung pretrial chamber, tinitinang niya lang po yung mga ebidensya doon sa factual allegations. Ngunit gusto ko i-add, Alvin, meron actually dissenting opinion yung isang judge. Kasi 3-person chamber to, pretrial chamber. Hindi pala unanimous, attorney. Hindi unanimous. Siya unanimous. Oo, 2-1 siya. May isang dissenting opinion. Sabi sa dissenting opinion, kung i-summarize ko, di ba yung allegation na ang isang tao ay not fit to stand trial, it presupposes na napunta sa trial. Pero kaya nga may pre-trial Kaya nga may confirmation of charges para malaman kung tutuloy sa trial. Oo nga naman, 'di ba? Tama naman yung punto nitong si Attorney Andres. Kung ganito ang aligasyon, kung merong memory loss, ulyanin na itong si Rodrigo Duterte, didalhin sa September 23 at makita once and for all ng korte kung siya po ba talaga ay hindi na nakakaalala, nakakakilala,
kung ano man yung mga aligasyon ng kanyang kampo. Pero mukhang bago pa mangyari yung September 23, inuunahan na nitong si Atty. Nicolas Kaufman. Sa isang banda, nakakapagduda rin, ano? Kaya ang reasoning po ng dissenting opinion is that hindi power ng pretrial chamber para i-determine yung fitness ng isang tao to proceed to trial. Kasi it's now up to the trial chamber. If that person is fit to stand trial. Kasi trial na nga eh. Pero wala pa tayo sa trial. Pre-trial pa lang po. Well, that makes sense, attorney, doesn't it? Ano po? Ibig sabihin, iba pa pala ang maglilitis, iba pa itong pre-trial. Yes. Oh. At dahil pre-trial pa lang ngayon, confirmation of charges, ang power lang po ng isang pre-trial chamber ay nakasaad po sa Article 61, Paragraph 7. Siguro mga kababayan natin pwede pong basahin yan. 3 lang po ang pwedeng mangyari na gawin ng pre-trial chamber. Una, to confirm the charges. Ikalawa, not to confirm the charges. At ikatatlo, to adjourn and to give the document containing charges sa prosecutor kung gusto nitong i-amend or baguhin. Wala pong nakalagay doon sa Article 61.7 na pwede pong mag-adjourn in order to determine kung fit for trial po ang Okay, so- isang So, sorry, attorney, paklaro lang, ano? Ibig sabihin, ang maglilitis, hindi ito yung 3 judges ngayon na nagde-decide. Magkakaroon pa ng iba pang set of judges o sila din yun? Yes, tama ka, Alvin. Ibang set of charges, ibang set of judges yung magdidetermine ng trial proper itself. Tawag po doon, trial chamber. Kaya ngayon, pre-trial chamber pa lang. Oo. Ganun pala yun. So, iba-iba pala yung judges, ano po? Anyway, Iba-iba siya kasi parang ganito lang, Alvin, kasi bago kasi yung proseso nito, no. Ang pre-trial chamber ay para siyang taga-sala, sinasala niya po o fini-filter niya kung ano yung nasa Kung ganyan ang rules, bakit pinigilan ngayon ng ICC? Pinagbigyan indefinite, ano yung sinambit kanina? Limited period of time yung postponement. Bakit ganun? O part ba yan ng due process? Dapat na itanong, sana itanong nitong reporter kung bahagi ba yan ng due process. document containing charges ang i-confirm. So, fini-filter niya. Nagsasala po siya ng confirmed charges. So, yan po ang power at function ng pretrial chamber. At kung nasala niya na, kung anong talagang confirmed charges, itutuloy po yan sa trial chamber na iba naman pong set of judges. Tatlo din po yun. Ang presidency po yung magtatalaga kung sino po yung trial chamber. Apo. Pero bago tayo makapunta sa trial chamber, kailangan maipasa muna itong pre-trial chamber kasi kung dito pa lang ay madismiss na, ay wala na tayong pag-uusapang trial proper, hindi ho ba? In fact, Alvin, wala nga yung word na dismiss eh. Ang nakalagay lang, not to confirm. Bakit? Kasi yung prosecutor, pwede niya pa kasing mag-investigate at makahanap ng newly discovered evidence at pwede niya pang i-file ulit yung document containing charges. So, kaya 3 lang ang pwede, na pwedeng gawin ng pretrial chamber: to confirm, not to confirm, yan yung technical phraseology, at to adjourn and to give the document containing charges to the prosecutor. Apo. Ngayon, for the sake of argument, argumento lang po ito, kung nagdi-discuss lang po tayo. Assuming na totoo nga, na mukhang meron ng parang problema sa memorya at parang hindi na maalala, hindi niya na kayang depensahan yung sarili niya sa pag-iisip, ano po? Ano ang implikasyon niyan, attorney, sa magiging kaso? Pwede bang ituloy pa yan pag may ganyan na siyang problema? Neurological atang tawag dyan eh. Okay. Number 1, siguro based lang sa jurisprudence, actually may mga ganito ding mga allegations, na supposedly not fit for trial ang isang accused, Pero actually hindi pa po siya nag-grant ng any chamber of the ICC yung isang allegation na unfit for trial, yung isang accused or suspect. Hindi pa po siya nag-grant. So, hypothetically, sinabi mo, Alvin, this is going to be one of a kind. This might be the first. Pero, yun nga, the jurisprudence provides na wala pang nag-grant na ganun.
At in fact, ang talagang ma-argue po, O malinaw sa ibinabahaging karanasan nito pong si Attorney Andres. Never pang nangyari sa ICC yung ganitong estilo o diskarte ng depensa, no? Hindi pa nagagrant ng korte. Kung sakali, kauna-unahan sa pagkakataon sa case ni Rodrigo Duterte. Pero dito mga to, let's be objective. Kung ano yung maging desisyon dito ng korte, paniniwalaan natin. Ako, kung ano ang magiging desisyon dyan ng ICC, paniniwalaan ko yan kasi malakas ang paniniwala ko na hindi kayang impluwensyahan ng kahit sino. Ito pong ICC. Not even kung sino man mga powerful na personality, hindi kayang impluwensyahan yan. Pag sinabi ng ICC na hindi talaga kaya ni Rodrigo Duterte na mag-stand sa trial, edi wala tayong magagawa doon, no? At siguro naman, karma na rin yun. Pero higit sa lahat, dapat mag-proceed yung mga co-perpetrators. Kasi ako, hindi na ako interesado rito kay Rodrigo Duterte, sa totoo lang. Ayoko na nga sanang itapik ito, may nag-request lang eh. Kasi para sa akin, sa ngayon, irrelevant na si Rodrigo Duterte. No? Yan ang katotohanan, whether mag-agree sa akin ang ilan, at definitely hindi mag-agree ang mga DDS, irrelevant na si Rodrigo Duterte. Ang relevant ngayon, itong kinakaharap na problema ng gobyerno po natin, ang talamak na korupsyon, partikular sa flood control projects na tinututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero para pagbigyan nyo, nag-request, eto tayo ngayon. At objective lang tayo nagsasabi rito. Mag-proceed o hindi ang trial kay Rodrigo Duterte, para sa akin, sapat na yun, nakakulong siya dyan. Kung hindi man matuloy yan, di naman siya makakalaya dyan. No? Ganun lang yung kasimple. O, tuloy po tayo rito. siguro, legally, is that hindi pa nga napunta sa trial Kaya dapat hindi pa din-determine yung fitness for trial. Kasi Pero with due respect sa mga maaaring ma-offend ko, kasi syempre iba yung nararamdaman ng mga pamilya ng biktima. Sa kanila, napakahalaga po nito. Sa parte nila, napakahalaga. Sa akin, kumbaga, irrelevant na ito, pero sa kanila, napakahalaga nito. Kaya pakinggan po natin ang damdamin po ng mga biktima kaugnay po nito. ng ICC. Huwag pong pasisilo na ako po si Leonie Pasco, ICC, para dapat magtuloy soon as Magandang hapon. Mula po sa National Union of People's Lawyers. Ako po ang Secretary General ng National Capital Region at tumatayong counsel dahil kami po ang may Memorandum of Agreement sa Rise Up for Life and for Rights. So kami po ang mga abogado ng biktima. Dito sa desisyon ng pre-trial chamber, syempre ay dismayado rin kami na hindi matutuloy samantalang ready na ang victims legal team, ready na ang prosecution, pero ready na rin ang mga judges. Pero itong si Duterte at ang kanyang kampo ang nagsasabing, teka lang, meron pa palang aberya. Ito pong sinasabi niyang unfit for trial. Noong August 18, 2025, nag-file po siya ng request for adjournment. Ang ibig sabihin po nito sa pangkalahatan ay dapat indefinitely postpone ang kaso or ang pagdinig kay Duterte. Hindi pa pinapayagan ng pre-trial chamber ang adjournment request na ito. Hinayaan lamang na, kumbaga, binigyan ng panahon, hinayaan na maayos muna ang kung anumang examen o test para idetermina na totoo ba itong unfit for trial na sinasabi ni Duterte. Kaya, umaasa po kami na ang pagpapaliban ay sa limited period lamang. Kumbaga, hindi na ipagsa sa 2026 pa. Dahil mabilis naman ito. Ito po ay factual consideration. At sa totoo, mas panig kami doon sa dissenting opinion ni Judge Liera. So, ang desisyon po na i-postpone ang September 23 ay 2:1. May isa pong nagsabi na pwede namang magtuloy ang confirmation of charges hearing sa September 23. Una, dahil hindi kailangan o hindi crucial ang attendance ng suspect sa September 23. Ito po, ang confirmation of charges hearing ay ang pag-uusap kung ano ang sakdal. At ang magsasalita po dito ay ang kanyang abogado. Kaya, sa rules ng ICC, Rule 124,
ay pwedeng mag-waive ng appearance or attendance yung pong suspect. Kaya pwede niyang ipagpaubaya sa kanyang abogado kung siguro hindi masama ang kanyang pakiramdam o ayaw niyang umattend in person. May paraan na matuloy ang confirmation of charges hearing at may basehan dahil dapat soon as possible magsimula na itong confirmation, yung trial actually. Handa ang prosecution dahil alam namin na kapag sumiti na sila ng document containing the charges at ng pre-confirmation brief kung saan nakasaad na lahat ng argumento nila at puntos tungkol sa kaso. July pa lang po, ready na sila at babasahin na lang to sa September. Hindi bago yung galawan sa ICC. Abay, lalong hindi po bago sa mga Pilipino at dito sa Pilipinas na may last minute na pasuspend, patigil, o kaya pagmamakaawa nung pong suspect. Uso yan, baga, ilabas ang wheelchair, ilabas ang neck brace. Ito na yung moment na yon. Kaya ang panawagan po namin sa lahat, hindi lang po sa mga biktima, pati po sa general public at sa mga judges at kawani ng ICC. Huwag pong pasisilo, huwag pong paloloko. Kailangan po kung anumang desisyon ay maging batay sa facts at sa katotohanan lamang kung okay ba o hindi si Duterte. Sa ganang amin po, marami at malaki ang legal basis para dapat magtuloy soon as possible ang confirmation of charges hearing. Maraming salamat, Attorney Chrissy. Bibigay ko rin po ang mic para po magbigay ng pahayag si Nanay Leore Pasco mula po sa Rise Up for Life and for Rights. Nay Leore? Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Leore Pasco, isang coordinator at volunteer ng Rise Up for Life and for Rights at ina ng dalawang biktimang pinaslang ng panahon ni Duterte. Ito humihingi ako ng paumanhin sa binanggit ko kanina kasi baka ma-misinterpret ako ng pamilya ng mga biktima no? Sa akin kasi, politically irrelevant na. Dapat yun yung terminong ginamit ko. Politically irrelevant na itong si Rodrigo Duterte but not doon sa paghahanap po ng katarungan. And with that, syempre, masakit nga naman para po sa pamilya ng mga biktima na ito yung magiging kadahilanan, mental unfitness ni Rodrigo Duterte kung siya ba ay mapapanagot pa o hindi na. Dahil pagka totally hindi na kaya ni Rodrigo, halimbawa, yun yung katigan ng korte, mentally unfit na siya, hindi na siya mahuhusgahan kung siya ba ay may kasalanan o wala. Masakit yun para sa pamilya ng mga biktima. Ito ang aming pananaw sa itong pag-postpone ng confirmation of charges. Kagabi, halos, ito yung aking karanasan, halos hindi ako makatulog. Hindi nga ako nakahapunan sa totoo lang, Kasi nadismaya talaga ako dahil ready na po kaming lahat. Lalo na po ako, ready na po na talagang mapakinggan at mapanood ang kanyang ang pahayag ng confirmation of charges kay Duterte. 8 taon na o 9 years na kaming naghihintay. Sobrang tagal na pinaghandaan namin ito. Pero ngayon sa isang iglap, ito yung mangyayari. Postpone lang. Tapos ang katuwiran lang ay unfit. Unfit siya sa anong bagay. Samantalang ang sabi ng kanyang asawa, si Semerman, ang sabi niya, si Duterte ay payat. Ngunit okay naman, kumakain, sabing ganon. Ito pa, yung sabi ng kanyang anak, sabi niya, okay lang naman si Duterte, kumakain, sabing ganon. So, ang ibig sabihin, fit na fit siya para humarap sa itong confirmation of charges. Pero, pinostpone. Ganon pa man, hindi kami patitinag sa ganong mga tirada ni Duterte. Kasi ganon talaga siya mapanlinlang. Ngayon, nakahanda po kami kahit na anumang oras, inaasahan po namin na mabago ang desisyon ng ICC. At pinasasalamatan din namin yon yung isang judge ng ICC na nag-oppose na hindi na talagang dapat ituloy. Pero syempre, isa lang siya.
Kaya, yun, nanalo ang council ni Duterte na si Kaufman na napakaraming dahilan. Nagpapasalamat din po kami sa mga NUPL lawyers na walang sawang tumutulong sa amin. Ang mga media, ang mga journalist na hindi rin tumitigil para palaganap ang aming mga kwento. At ang gusto naming mangyari talaga, ituloy. O kung hindi man ngayon ituloy, mas gusto namin na doon lang siya sa loob ng ICC. At wag siyang payagan sa anumang hiling na interim release. Yan po. At hinihikayat din po namin ang mga iba pang pamilya na samahan kami. Singit lang ako, mga tol. Para kasing nakita ko sa mga nakalipas na balita, hinihiling nitong si Kaufman sa pamahalaan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Pangulo mismo, na payagan na raw pong makabalik dito sa Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. Sabi ko nga po sa inyo, politically irrelevant na sa akin itong si Rodrigo Duterte, kaya hindi ko na masyadong tinututukan. Pero nag-aabot pa rin sa feed ko. And tingin ko kung ganun ang sitwasyon na yan nga yung hinihiling nitong si Nicolas Kaufman, malabong mangyari yon, mga tole. Unang-una, ang gobyerno po natin sinampahan nila ng reklamo. Diba, sa Korte Suprema, nag-file po sila ng writ of certiorari doon, kaugnay ng sinasabi nilang illegal na pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Pangalawa, yung mga agent po ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Executive Secretary, Department of Justice Secretary, at iba pang mga opisyales, sinampahan nila ng kaso sa Ombudsman. Kaya nga ngayon, pending yung clearance ni Secretary Boying Remulla, di ba? Dahil sinampahan ito ni Amy Marcos ng kaso diyan po sa Ombudsman. Pangatlo, meron pong legal na pinangahawakan ang ating gobyerno kung bakit si Rodrigo Duterte nandiyan ngayon sa The Hague, Netherlands. Partikular yung Republic Act 9851, kung saan sinasabi po doon na pwedeng isurrender ng Estado ang isang naaakusahan o iniimbestigahan for crimes against humanity. Ikaapat, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Political decision po yan na aapekto sa buhay po ng maraming mga Pilipino. Sa tingin ninyo, kapag pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na maibalik si Rodrigo Duterte rito, magiging stable ang political environment sa Pilipinas? Hindi. Ang sasang-ayon lamang dyan ang pamilya Duterte at ang mga supporters po nito. Magwawala sigurado, lalong-lalo na ang mga dilaw at kakamping. And perhaps, maraming mga supporter ng Marcos ang madidismaya pag ginawa po yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya very impossible po yung hinihiling nitong si Nicolas Kaufman na maibalik dito si Rodrigo Duterte. Dalawang bagay lang naman ang pwedeng mangyari na makabalik dito si Rodrigo Duterte. Una, mapawalang sala siya sa kanyang kinakaharap na crimes against humanity. At ikalawa, pag siya po'y pumanaw na. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Sa ganitong laban. Sapagkat ito'y hindi lang naman laban ng pamilya ng biktima, ngunit laban po ito sa lahat ng mga inabuso, tinanggalan ng karapatang pangtao at higit lalo ang mga Ito yung tinutukoy pamilyang natin. Singit ako ulit. Di ba? May plea si Attorney Kaufman. Meron nga who is Kaufman? Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Panoorin natin. Sir, first and foremost, congratulations na nag-grant na po yung inyong budget. Ang bilis nga po naman. May plenary pa. Sa committee, sir. Sa committee ito na okay na daw po. Sir, how do you see what is happening right now about the flood control projects, controversies between House and the Senate, sir? Well, I don't see any obstacles yet, because these are still resource persons speaking. So, I will leave the dynamics dyan sa dalawang houses of Congress because that's outside of our purview. Sir, is this made by reports about a lot of flood control projects wasted, sir, ghost projects? You don't need to ask me that. Kasi like any other citizen, I am also concerned. I will just leave it first to the bodies that are doing the investigation. But you're concerned, sir? Yes, of course. Sir, hindi ako nagkakahala ng Pangulo na may mga senador at mga congressmen Yung na independent commission, the update happened. But once the independent Now, we all want independent commission, social dynamics lang yan. first po na nasasabi yung pangalang tutumanggap di umano ng kick. Sabi daw po niya, sana payagan ng Pilipinas na makabalik sa si Presidente Duterte. Who is Kaufman? Yung abogado po niya. No, meaning I'm not too sure how to respond to that because that's outside of our purview.
whatever opinions supposed lawyers have about their respective clients, we leave it to them. No, we should not be made to react because we do not care about their comments. So how, sir, Wala kaming pakialam sa komento nila. Ganun lang kasimple ang sagot nito pong si Executive Secretary Lucas Berzamin. At yun nga po, malabo talagang mangyari ang gusto nito ni Kopman na makabalik rito sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Uulitin ko, 2 bagay lang ang pwedeng mangyari. At ano yon? Pag patay na si Rodrigo Duterte, pwede siya makabalik dito sa Pilipinas o kaya ma-acquit siya. Paano siya ma-acquit kung confirmation of charges pa lamang pinapostpone na nitong si Atty. Kopman? Tuloy tayo sa pakikinig sa pamilya po ng biktima. lang. Salamat po. Tingnan naman po natin ang pahayag, si Nanay Emily Soriano, isa rin pong miyembro ng Rise Up for Life and for Rights. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nung mapanood ko po sa TV na hindi daw po matutuloy yung hearing, kasi po inaasahan na po namin to, hindi lang po kaming mga family victims, lahat po tayo, alam naman po natin yan, lalo na yung mga media. Nalungkot po, pero hindi naman po kami nawawala ng pag-asa. Kasi yung mga hearing-hearing naman po dito sa Pilipinas, nangyayari naman po yun. Yung napo-postpone po, merong sakit o nanggaling mismo sa judge na ma-postpone yung hearing na hindi natutuloy, umaabot po yan ng mga 2 years, mga 2 hearing lang kagaya nung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Naintindihan naman po namin yung nangyari sa kaso ni Duterte na na-postpone yung hearing. Siyempre, dahil nga sa marami siyang dahilan, may sakit siya, kung ano-ano yung mga hinihiling niya. Pero yung mga hinihiling niya po, naiintindihan naman po natin dahil sa matanda siya, pero hindi naman po kami papayag na gano'n na lang po palagi, hiling ng hiling. Paano naman po yung mga justice na hinihingi namin? Siya po, nakikita pa po siya ng mga anak niya dahil buhay siya, nasisilip siya. Paano naman po kami? 9 na taon na po yung hinihintay. Yon ang pinaka-valid na arguments dito. Siya buhay pa, nakikita ng pamilya. Paano nga naman tong pamilya na naghahanap ng katarungan, hindi nila nakikita na ang kanilang mga anak? Namin, nawalan po kami ng mahal sa buhay. Bulok na po yung mga anak namin sa sa libingan. Na-expire na po. Paano naman po yung hustisya na hinahangad naming mga pamilya? Nananahimik na lang po ba kami? Pero hindi kami mawawala ng pag-asa kasi nandito po yung mga attorney na sila po yung nagpapatuloy para sa aming hustisya. Sa kanila po kami Okay? Ang problema kasi dyan, mga tol, korte po ang magdidesisyon dyan. Hindi naman po yung mga abogado ng biktima o pamilya nila. Korte. Kung ano ang sabihin ng korte, yun ang masusunod. Walang magagawa ang bawat kampo. Magiging masaya sila pag pabor sa kanilang desisyon ng korte, malungkot kapag hindi pabor. In this case, malungkot para sa mga pamilya ng biktima dahil hindi pabor para sa kanila yung naging desisyon. Siguro sa mga Duterte, rejoicing sila kasi hindi matutuloy yung confirmation of charges. Maraming salamat mga tol.